May hapon. Og happy Sabbath. So, una ko magsugod sa mensahe karon mag-ampo una kita. Our Father, you are in heaven. Our Father, you are in heaven. Please be with us today and help us now. This message will be a great blessing to all of us. In Jesus we pray. Amen. Naako'y pangutangan sa inyong mga kaisunan. Labi na sa mga kabataan, una o sa mga bata. Are we obeying our parents? Mga bata o mga batanon, nagasunod pa bata sa itong ginikanan? Alam, muragwa naman daw. Mga nanay. Mga nanay, gikapoy na ba mo pag higugma sa inyong mga bata? Maayo na. Ang atong mensahe karon is nag-title og pagtahod sa atong ginikanan. If naamay Bible, palihog kog pag-abli sa Ephesians 6 verse 1. Akong basahon, children, it is your Christian duty to obey your parents, for this is the right thing to do. Kaninga versikulo mga kaigsunan nagpahinungtong sa ato nga isip anak sa Ginoo or isip kita nag-serve sa Ginoo, atong responsibility nga kumano na itong mga parents. Mabasa sa Exodus 20 verse 12. Respect your father and your mother so that you may live along in the land that I am giving to you. So, sa napuno kasubo mga kaigsunan, ikalima ni siyang respect your father and your mother. So, kita mga kaigsunan, ato ba nagituman na subo sa Ginoo sa ato? So, naakoy tulong ka benefits sa pagsunod sa atong ginikanan. First, a long and blessed life. Motong gibasa sa Exodus 20 verse 12, ang Ginoo nag-ingon nga if atong respetuhon or sundon atong ginikanan, makadawat ta og taas og blessed life. Og sa Ephesians 6 verse 1, ang pagsunod sa atong ginikanan usa ka responsibility as a Christian diri sa kalibutan. Mabasa sa Proverbs 23 verse 22, nag-ingon, listen to your father, without him you would not exist. So mga kabataan, una mga kabataan, maminaw lutas atong papa kay if dito maminaw, if wala atong papa, wala diri sa kalibutan. Sunod, when your mother is old, show her your appreciation. This text tells us na maging mapasalamaton ta sa atong ginikanan, atong mama o papa, labi na kagibuhi ta o naata karon. Maging mapasalamaton ta o ato silang higugmaon hangtod sa hangtod bisag unsa ilang buhaton sa ato, bisag pasakitan ta, bisag bunalan ta, bisag sa makaisuna ato yung higugmaan atong mga ginikanan. Ikaduha nga benefits, wisdom and guidance. If obey ta sa atong parents, makadawat ta og guidance o wisdom. Importante nga maminaw ta sa ila para sa atong kinabuhi, sila magagiya sa ato. Kay sila man makaisyo na nagtudlo sa maayong dalan o dili ta maminaw sa atong other friends, labi na kay ang pinaka magatuungan nga nimo nga mga secret is naa dito sa imong family. Third benefit, strengthen family relationships. Obeying makes our families trustworthy to each other. So, mo itong giingon mga kaigsunan nga tanan natong mga problem, i-share lang nato sa
atong family, especially kay makahimo ni o himo ni kusgan nga relationship sa atong matagusang pamilya. Mabasa sa Colossus 3 verse 20, mga anak, managtuman kamo sa inyong ginikanan sa tanan nga butang kay kini hamutan sa Ginoo. So mga igsunan, mga kabatanunan, ang Ginoo malipay siya kita mga bata or kabatanunan maminaw sa atong parents. In conclusion, most of mga igsunan ang benefits natong madawat if muobey ta sa atong parents. Importante kayo nga mutuman ta sa atong parents, especially wa ta kasabot sa atong kinabuhi. Makaisunan layo bang mga bata nga wa na sila di na sila moingon sila manog I love you o di na sila magpalaga sa ilang parents. So kita makaisunan naata karon para atong palaga na atong parents. Atong ipakita sa ila na mapasalamaton ta kanunay ug bisan sa mga bunal nga atong nadawat. Kani nga bunal nakaigsunan damog mga bata nag-ingon na di na guro ko love ni mama kay gipasakitan nako, gibunalan nako. No mga igsunan. Ang kanang bunal means love. O bisag unsa nakasakit at basta ang kanang ilang mga pagsaway sa ato di ta dapat masuko kay sila taning kamot nga giyahan ta. So mao ka to kung mensahe karon kahapon mga kaigsunan o happy Sabat unta namin masabtan.